Nagpapatuloy ngayong araw ang direct examination ng prosekusyon sa dating auditor ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil. Sa impeachment trial kahapon, nabisto na hindi lang si Mary Grace Piatos, kundi meron pang Renan Piatos, Andilim din at marami pang kakaibang pangalan na tumanggap daw ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. 70,000 pesos ang napunta sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos base sa resibong ipinakita sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit daw ito para sa gamot. Ang pera, bahagi ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Isa pang resibo ang ipinakita ng prosekusyon. Nakapangalan naman ito sa isang Renan Piatos na di gaya ni Mary Grace, isa lang ang letter T sa Piatos nito. 110,000 pesos naman ang natanggap niya para sa purchase of information. Inilatag ng prosekusyon ang iba pang pangalan. Merong Nova Santos, Miko Harina, Janice Marin Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alexandro Piquit, Fiona Biong, Cisfronio Balzac at Gabriela Bisaya. Ilan lang yan sa higit 800 acknowledgement receipts na kinumpirma ni dating COA ICFAO Auditor Roderick Wamil. Naging biruan pa ang ilan sa pangalan na agad kinontra ng depensa. Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor, It says andilim. I think you It's know the my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Pikit. Napuna naman ang mga petsa sa mga acknowledgement receipts. Ang panahon ng paggastos ng confidential funds, December 21 hanggang 31, 2022. Pero may ilang resibo na may petsang December 2023 na halos isang taon ang pagitan. May iba naman, walang petsa. Ayon pa sa testigo, hindi nakapagsumite ang OVP ng sufficient supporting documents bukod sa mga acknowledgement receipts. May mga payment of rewards silang ginawa in cash, in medicine, and in various goods, pero hindi po properly supported with any document evidencing success as prescribed po in item 4.8.5 of the joint circular. And also, with respect to the purchase tables and chairs and desktop printers and computers, hindi po nila in-indicate if these purchases were intended for the confidential operations of the Office of the Vice President. Dahil dito, naglabas ng Notice of Suspension ng COA sa pondo ng OVP noong December 13, 2023. Pero heto ang isa pa sa nakitang irregularidad sa kontrobersyal na 125 million pesos confidential funds ng opisina ni VP Sara. Hindi raw tugma ang halaga. Nag-liquidate, pero ang liquidate nila ay sobra sa amount na 150 million. Ang ginastos po nila based on the 125. acknowledgement receipts ay sobra po compared dun sa laman ng kanilang accomplishment report. May discrepancy. May discrepancy po na 150,000 pesos. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita.